Live mula sa CDM Studio, ito ang Balitang Shenanigans. Magandang umaga, Pilipinas! Ito ang Weather Shenanigans Show mula sa Luzon Visayas. at Mindanao. Ako nga pala si Pao na naglalagablab Ako nga pala si Zarina Villa, ang inyong makarina. at ako si Mike Solina, ang inyong tagapagbalita. Magandang araw mga ka-shenanigans. Ngayon, titignan po natin yung sa ating pang-araw-araw na pagtataya ng panahon. So ngayon, nakita natin dito sa weather forecast map na ang bagyo ay papasok sa labas ng bansang Pilipinas at tatama ito sa Luzon. At ang partikular na tatama na lugar dito ay ang Quezon City. Kaya sa mga taga Quezon City ay maghanda-handa sa nalalapit na pagpasok ng bagyo. At ngayon naman sa halip na ang katabi ng lugar ng ito ay tatama ay makakaranas o makakaramdam lamang ng kaunting pag-ulan. Sa halip ang iba naman ay makakaramdam ng taglamig na klima o malamig na klima dulot sa papasok ng Disyembre. At ayon, mula kay Aileen. So magandang araw mga kababayan. Nandito po tayo sa isa sa mga lugar sa Quezon City na kung saan ito yung pinakatatamaan ng bagyo. Pero makikita po natin na maaliwalas pa rin ang panahon dito. Ngayon ay mag-interview tayo ng ilang mga residente kung ano ba yung ginagawa nila na paghahanda sa pagpasok ng bagyo. Hello po, magandang araw. Pwede po ba kayong ma-interview? Sige po. So ano po yung mga paghahanda na ginagawa nyo ngayong alam nyo papasok po ang bagyo at itong lugar nyo ang pinakatatamaan? So ayun po, ang paghahanda po na ginawa namin is nag-save na po kami ng food para po sa susunod na mga araw na in case of emergency din po. And then, itinaas na rin po namin yung mga gamit namin if in case na bumaha po dito sa aming lugar. Ikaw po kuya. Siyempre po, ayun nga yung sinabi niya kanina, paghahanda ng pagkain po. Tapos pagsisave rin po ng yung mga gamit namin na maapektuhan during sa paglaganap ng bagyo po. Ayan, so maraming salamat po, no? Ayan, so nakita natin yung mga opinion at paghahanda ng mga residente dito. Balik sa studio. Maraming salamat sa iyong mga binalita. Ngayon, maraming salamat po. Quezon City, mag-ingat. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon at inaasahang pag-ulan sa lugar ng Montalban. Narito si Reporter Jane para sa ibang detalye. Jane? Magandang hapon sa iyo, Sarina, na ngayon nasa Rizal tayo at narito tayo ngayon sa isang creek sa Rizal at binabantayan natin ang pag-apaw ng creek na ito dahil nakaraang bagyo, pinansyala nito ang mga tao na naninirahan dito. So nakikita niyo ang daming mga tao na narito at binabantayan ang creek na ito kung aapaw pa ba. So ngayon, tanungin natin si ate. Ate, yes? Magandang hapon. So, anong paghahanda ginawa ng pamilya niyo sa bagyo na to? So usually kasi talagang sa lugar na to, binabaha talaga yung lugar namin. So kapag nagkaroon na ng abiso yung balita, naghahanda na kami, tinataas na namin yung gamit, tapos namimili na rin kami ng mga pang first aid namin, tapos yung mga pang stocks namin para kung sakali man na abutin ulit ng baha, is ready na kami and prepared na. Ayan. Sana lahat ng mga naninirahan dito ay ganun din ang kanilang ginagawa. So maraming salamat ate. So ngayon, patuloy pa rin namin babantayan ng creek na to. So back to studio. Maraming salamat. Maraming salamat, Jane, sa ulat na iyan. Muli, mag-iingat ang lahat ng mga kababayan sa Montalban para sa darating na ulan. Sa pagbabalik ng Weather Shenanigans Show, meron pa tayong ibabalita tungkol sa weather updates at interesting trivia tungkol sa epekto ng panahon para sa ating pang-araw-araw. Tutok na mga ka-shenanigans, magbabalik po kami sa ilang paalala. Finger and clover, they go together. Finger and clover, my love affair. Lahat sisimutin, sarap ay uubusin. Lover ng clover, my clover finger. Simut-sarap kasama ang Clover. Samantala, sa ibang bahagi ng Rizal, ay tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda sa kapasuhan. Yes, Mike, daman-daman na nga ang iwan ng kapaskuhan dito sa Antipolo Rizal, kung saan yung mga ganap ang Christmas tree lighting ceremony mamayang alas 5 ng hapon.
mga dance and sing presentation, pati na rin po yung fireworks display na sinasabi nila. Sa ganitong kapaskuhan, ano yung mga nilulook forward mong gawin? Na, kumbaga, pagdating pala na Desyembre, iniisip mo na kung paano mo siya gagawin. Siguro po yung katulad nitong mga lighting ceremony, lalo na sa ibang parte ng Luzon, especially sa Metro Manila kasi sobrang yung grande po yung mga doon, mga lighting ceremonies nila or mga pailaw nila. Pati na rin po yung mga kabilaang celebration, Christmas celebration, mga Thanksgiving parties, year-end parties, pati na rin po yung mga pagsasama-sama ulit ng buong pamilya kasi yun naman po talaga yung purpose ng Pasko. Sila kung saan magsasaya yung buong pamilya, magsasama-sama ulit. Yan naman ang tamang dito ng Pasko. Maraming salamat, Jade. Ngayon naman, tumakot tayo sa Halaman. Narito ang mga bagong balita ni Hatigi Sinor. Kuya Senor, ano na? Kuya Senor, ano na? Kuya Senor, ano na? Salamat, Mike. Andito na naman ako upang magatid ng bagong kaalaman para sa lahat. Alam niyo ba na ang bagyong Bola na tumama sa Bangladesh ay isa sa pinakamapanganib at mapaminsalang bagyo sa buong kasaysayan? Itong bagyong Bola ay pumatay ng mahigit 500,000 tao sa isang tama lamang. Samantalang sa bansang Pilipinas, ang bagyong Yolanda o kilala sa internasyonal na pangalan na Haiyan ang pinakamalakas at mapanganib na bagyong tumama sa Pilipinas. Ito ay may bilis na 315 km/h at napagkakaalaman pumatay ng 6,300 tao. Ngayon, dadako naman tayo sa Chika Moto. Alam naman natin kung gaano kahat-nahat ngayon sa ating bansa, kaya ngayon, nang papalapit na ang Kapaskuhan, iilan sa ating hinahangaan na celebrities ay nauna nang mag-out of town bago matapos ang taon. Unahin na natin sila Catherine Bernardo at Alden Richard na kung saan sila ay nakasalukuyang nasa Canada upang i-shoot ang kanilang movies na Hello Love Again. Kitang-kita naman na kung gaano sila kabalot na balot sa kanilang mga kasuotan dahil alam naman natin kung gaano kalamig sa bansang ito. Samantala, nasa South Korea naman si Andre Brillantes kasama ang kanyang ate at kanyang lola upang tuparin ang hiling ng kanyang lola na makapunta dito. Kitang-kita naman natin na kung gaano kaaliwala sa bansang ito. At hindi nga na magpapahuli ang pamilya ni Miss Jabbar na kung saan siya ay umuwi sa kanilang hometown sa Saudi Arabia upang makapili ang kanyang mahal sa buhay dahil nalalapit na ang Kapaskuhan. Alam naman natin na kung anong merong klaseng klima sa Saudi Arabia kumpara sa ibang mga bansa na napakalabig dahil alam natin sa Saudi Arabia ay napakainit. Sana all nagbabakasyon lang. So ngayon, back to you Miss Charina. Salamat. Maraming salamat, Jane, sa ulat na iyan. Maraming salamat, Senor, sa iyong mga kinalaman na inyong pinahagi. Muli, ako si Mike Sulina. Ako si Pao na naglalagablog. At ako si Darlene Villa, ang inyong parin. At ito ang mga babang balita sa atin. 24 days na lang, Pasko na.